hindi ko inaasahan. Sayang kasi yung mga ganitong pagkakataon. Bata pa naman tayo. Kasi sa totoo lang, sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo sanay ng double job eh. Mahirap pala ang double job. Hindi lang ako double job, 3 trabaho pa. Magyayaya ng inuman. Kay @RJ Ortega TV Bisayang Vlog 4484. Hi Dol, bagong kaibigan. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Whew. Sarap ng simoy ng hangin mga boss. Ito yung view sa labas. Puro kulay green na. Tapos pagharap sa akin, ang pangit. Mga boss, ngayon po ay araw na ng Huwebes dito sa amin sa Canada at mag-aalas 6 ng umaga. Papasok ako ngayon sa IGA bilang isang panadero at hindi ko alam kung mayroon akong part-time mamaya. Let's go mga boss. Parang nanghihina ka, parang ayaw mo pumasok. Pero nakakapanghinayang kapag hindi ka nakapasok ng isang araw dito. Kasi manghihinayang ka sa dolyar. Pa nalilinis yung salamin ko. Hindi pa ako nakakabili ng windshield washer. Tingnan nyo. Trabaho ulit tayo. Ang mahiwagang baunan.
Wala pa gaanong customer. Tay, ikaw tay. Uwi na tayo. Tay. Sonsi pa ako, no? Tayo yung nasa likod mo tay. Masipag yan. Kasi may bagong sasakyan yan. Hello guys. Magic. Bye. Mga boss, pagod ako dun ah. Hindi ko inaasahan na papapasukin ako. Tingnan nyo, naka-uniform ako ng IGA. Dapat wala akong pasok ngayon mga boss. Tinawagan ako dahil may deliver. Kailangan nila ng maraming tao, kaya pinapasok nila ako. Sayang kasi yung mga ganitong pagkakataon. Bata pa naman tayo. At ang dahilan naman talaga kaya tayo na dito sa ibang bansa para magtrabaho. At siyempre darating din naman yung time na tayo ay magpo-for good sa Pilipinas. So habang malakas pa tayo, kain lang tayo. Siyempre nandun na yung salitang nakakapagod. Totoo naman yun. Talagang makakaramdam ka talaga ng pagod. Kasi sa totoo lang, sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo sanay ng double job eh. Kasi wala naman tayo sa Pilipinas ng ganun na tinatawag na double job. Excuse me mga boss. Kasi tayo, sa atin kasi sa Pilipinas, yung mindset kasi natin na kapag nagpabrika tayo o nagtrabaho tayo sa fast food o ano man yan, sa office man yan, sanay tayo ng isang trabaho lang. 8 oras na yun. Yun naman ang totoo eh. Sanay tayo ng ganun kasi hinahinamulan natin sa Pilipinas. So pagdating mo ng ibang bansa tulad ditong Canada, hindi naman lahat ng bansa may double job eh. Tulad ng Middle East, kapag nakakontrata ka doon, yun lang yung trabaho mo, isang trabaho lang. Kung nag-construction worker ka, construction worker ka lang sa loob ng 2 years sa company na papasukan mo. At ganun sila doon kahigpit kasi wala naman dong tinatawag na PR, citizen. Dito lang dito sa Canada, meron, at sa ibang mayayamang bansa din, part ng America, Europe, ganyan, meron din naman. Dito sa Canada kasi may double job na tinatawag. Pero mangyayari lang yun kapag na PR ka na o naging citizen ka na. Kaya tayo mga Pilipino, pagdating dito, medyo excited sa una. Kasi syempre, sino ba naman ang ayaw ng kumita ng hindi naman malaki, yung doble sa inaasahan mo na isang trabaho lang. At sa umpisa, medyo excited, talagang maraming oras ang inilalaan. Pero tulad ko, sa experience ko mga boss, etong sinasabi ko sa inyo, ito yung base sa experience ko, sa naranasan ko. Kasi ngayon, ano na ako dito 6 years? Papunta na ako sa 6 years. At unang taon, ganado ako. Una, pangalawa. Yung parang bumalik sa isip ko yung nakakapanibago yung trabahong ganito. Kung pwede lang, isang trabaho lang pero kailangan talaga. Kaya yung sinasabi ko minsan na papagod na ako, normal lang naman sa atin mapagod talaga, 'di ba?
ayoko magsinungaling sa inyo na hindi ako napapagod dito. Kaya nga sinasabi ko sa vlog ko, napapagod ako. Minsan may nag-comment pa nga sa akin na sabi niya, wag ka nang magreklamo, Boss Jay. Buti ka pa nga, nasa Canada, may trabaho ka. Subukan mo umuwi sa Pilipinas. Tama naman talaga, mga boss. Tama yung nag-comment sa akin. At naiintindihan ko yung sinasabi niya sa ganong sitwasyon. Na kapag umuwi nga naman ng Pilipinas, ano nga naman trabaho ang dadatnan, di ba? Ang sa akin lang naman is nasasabi ko lang yun na napapagod ako dahil syempre lahat naman tayo nakakaramdam nun pag sobrang minsan sasagi sa isip mo na pagod na trabaho, 2 trabaho magkasunod, minsan 3 pa trabaho ko at alam ko naman na lahat naman ay may hangganan. Alam ko na ngayong bata pa ako, talagang ginagawa ko na talaga yung lahat para hanggat malakas pa. At alam ko rin na hindi naman to forever na ganito ang trabaho ko. At sabi ko nga, gusto ko mag-retire ng mas maaga, yung sa edad na, di ba? Kalimitan naman nag-retire yung mga Pilipino sa atin sa trabaho, 60 ganyan. Pero sana hindi ako umabot sa ganun, kasi ang gusto ko nga sana kasi 44 na ako ngayon, kahit 47, 48, gusto ko na mag for good. Okay na ako doon, mga boss. Okay na. Kasi 16 years old, 17, 16, yun na yung nag-construction ako. Yung 17 naman to 18 yata, yun na yung nagpabrika na ako. Kahit wala pa ako sa tamang edad, nagtrabaho na ako noon. At ayun, hindi na ako nag-aral ng college kasi wala naman pera. Hanggang ngayon, dire-diretso hanggang 44 years old na ako. At dito naman sa ibang bansa na ang last na ito na siguro ang huling trabaho ko sa edad kong to. Kaya sabi ko, sana bigyan pa ako ng lakas ni Lord. At ayoko kasing mag for good sa Pilipinas o mag-retire ng 60 years old ako. Ayoko nun, mga boss. Hindi ko na mai-enjoy tumambay sa labas. At ayun lang, mga boss, na-share ko lang sa inyo yung wala akong uniform, daw ako naka-uniform ng 7-Eleven kasi bigla lang nila akong tinawagan ng boss ko na pumasok ka kahit ilang oras para magsalansan ng mga, alam nyo na, mga soft drinks doon at mag-display ng mga soft drinks sa cooler. Let's go, mga boss, uwi na tayo. Medyo naghalo na yung gutom at pagod. Mahirap pala ang double job. Hindi lang ako double job, 3 trabaho pa, triple jobs pa ako, mga boss. Hindi lang ako double job. Kaya nung last 2 years ago, nung umuwi ako ng Pilipinas, talagang nakarelax ako, nakahinga ako. Yung bang pagising mo sa umaga, wala ka namang ibang gagawin kung hindi kumain ng almusal, tumambay dun sa labas, at maya darating na yung mga kaibigan mo, magyayaya ng inuman. Sarap ng buhay, no? Sarap ng buhay natin pag gano'n, no? Di ba? Baka boss, iharap ko na yung camera dito sa kalsada para makita nyo yung dadaanan natin. Huwag nyo nalang pansinin yung yung salamin ko kasi
na ako sa bahay mga boss. Kaya dun sa mga bago pa lang napupunta dito sa Canada para magtrabaho, sana makatulong ito sa inyo tong aking video na to, at para magkaroon kayo ng idea at mahanda niyo yung sarili niyo sa dadatnan niyo dito sa abroad, lalo na dito sa Canada. At kaya ako to ginawa, tong YouTube channel na to, at ito ang ginawa kong content, ang pamumuhay dito sa Canada. Kasi para mabigyan ko kayo ng idea, may share ko sa inyo kung ano ang pamumuhay ba talaga dito sa bansang Canada. Kasi para pagpunta nyo dito, makakatulong to sa inyo mga boss. Yun lang mga boss. At pasok na tayo sa loob. Thank you Lord at nakarating ng safe sa bahay. Tuyo ang sarap. Siguro may nagbigay sa misis ko. Mga boss, bago nga pala ako magpaalam sa inyo, meron nga pala akong gustong i-shout out. Shout out kay Troy Garcia, BW9GF. Sabi niya dito, good day Sir J. Mag-ingat ka palagi dyan Sir J. Si Sir Roy Garcia, na shoutout ko na to dati, napaka-tiyagang manood sa akin ito. maraming salamat sa iyo Sir Roy Garcia. Sana wag kang magsawa at sana madagdagan pa yung mga viewers ko, yung subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. At kay @RJ Ortega TV Bisayang Vlog 4484. Hi Dol, bagong kaibigan. Salamat. At meron na naman tayong isang viewers na nakapansin sa akin at sa pag-subscribe niya sa akin. Maraming salamat ulit sa iyo, RJ Ortega. RJ Ortega TV Bisayang Vlog. Mabuhay ka, sir. Nakita ko na marami kang subscribers. Sana all. Sana all katulad mo maraming subscribers. Maraming salamat sa iyo at napansin mo yung munting channel ko na ako ay isang baguhan pa lang dito sa larangan ng pagbablog, at nakakataba ng puso. At sa tuwing may nababasa akong ganito, yung mga sikat na vlogger na, yung mga kilalang vlogger na maraming subscribers, pag nakikita ko yung subscriber nyo, mas lalo akong ginaganahan. Nagpupursige ako na one day magiging katulad nyo rin ako, na madadagdagan din subscribers ko at dadami din, at marami din yung manonood sa akin.
at patuloy akong gumagawa ng content, hindi ako nawawalan ng pag-asa. At naniniwala ako na darating din ang isang araw na makikilala din ako, katulad nyo. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo sa walang sawa niyong panonood sa JPN TV. Na po ay kahit sa kaunting minuto na napapanood po ninyo ako, nawa po ay napapasaya ko kayo kahit kaunti. Maraming salamat po talaga ulit sa inyo. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.